Magandang gabi Pilipinas, kung mahal detalye sa mga pangunahing balita. Aabot sa 12,000 pulis ang ipinakalat ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa buong Kalakang, Maynila para sa pagsisimula ng mahabang bakasyon. Kasama po sa mga babantayan ng mga iiwanang bahay na mga magbabakasyon. At bukod sa mga terminal na mga transportasyon, tinututukan din ng NCRPO ang mga vital installation at areas of convergence tulad po ng mga mall at pasyalan. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar? Alex, isang araw nga bago ang bakasyon, ininspeksyon ng liderato ng NCRPO ang ilang bus terminal dito sa Quezon City. Kontento naman daw ang general sa nakita niyang latag ng seguridad. Mahigpit na ang seguridad na ipinatutupad sa ilang bus terminal sa Quezon City, kasabay ng pagdagsa ng mga pasahero. Bukod sa mga pulis, mayat-maya din ang ikot ng mga K9 unit. Si Nanay Marivic na pauwi sa Baguio City, inagahan na raw sa terminal upang hindi maipit sa biyahe. Kahit mamayang hapon sigurado, marami na hong tao. Kaninang umaga, magkasamang ininspeksyon ni na NCRPO Director, Police Major General Jose Melencio Nartates at QCPD Director, Police Brigadier General Red Maranan ang latag ng seguridad sa ilang terminal sa Cubao. Inalam nila kung gumagana ang mga CCTV sa loob ng mga bus na malaking tulong daw sa seguridad ng mga pasahero. Tumutulong tayo sa LTFRB para ma-inspect yung mga bus kung merong CCTV, kung maayos pa yung kanilang terminal, kanilang driver ba ay hindi nagmamadali sa kalsada, na parang mabilis magmaneho. So, nandyan yung drug testing. Ayon kay General Nartates, naka-heightened alert na sila simula pa noong Marso 19. Nasa 12,000 mga pulis ang idineploy nila sa buong Metro Manila para matiyak ang seguridad ng publiko. Bukod sa mga terminal, tinututukan din nila ang mga vital installation at areas of convergence, gaya ng mga mall at pasyalan. Nag-deploy din sila ng dagdag na mga pulis sa mga barangay, partikular na sa mga residential areas. Layo nitong pigilan ang mga insidente ng nakawan, ngayong marami ang magbabakasyon at uuwi sa mga probinsya. Before this period, months or weeks or days before, bago pa man sila makapagбiktima, pinaghuhuli na natin yung mga taong involved, lalong-lalo na those wanted persons. Nagresulta daw ito sa patuloy na pagbaba ng krimen sa Metro Manila. Kung dati ay pumapalo sa 150 hanggang 180 na krimen ang naitatala kada linggo, ngayon ay nasa 70 hanggang 100 na lang daw ito. Satisfied tayo pero hindi tayo titigil para bumaba or maging zero. Sana ang gagawin natin dyan is maging zero. We deny the occurrence of crime. Alex, base sa monitoring ng NCRPO hanggang sa ngayon ay wala naman daw silang namomonitor na anumang seryosong banta kaugnay nga dito sa mahabang bakasyon. Pero nakahanda raw ang mga pulis sa anumang posibleng mangyari. Alex? Okay, Mar, bukod sa binabantayan ng ating kapulisan ng seguridad, dyan sa mga terminal ng bus at sa mga, siguro yung mga public convergence, no, yung mga pinagtitipon-tipon ng mga tao, meron ka bang mga nakitang mga health desk, yung health na pangkalusugan, pagbabantay sa kalusugan ng ating mga kababayan? Yes, Alex, kasama yan ng mga tauhan ng PNP na nagbabantay sa mga terminal, lalo na nga dito sa lungsod ng Quezon kung saan merong outbreak ng pertussis. So, bagaman hindi mandatory yung pagsusot ng face mask, ay mahigpit yung nagiging inspeksyon o yung health monitoring nitong mga taga Quezon City Health Department, maging ng mga taga Department of Health para nga matiyak na hindi kakalat itong nakakahawang sakit. Kanina, Mar, may narinig akong pahayag ni Colonel Jean Fajardo patungkol sa katuwang nila, ang mga first responder, ito yung mga barangay tanods, no? Naturuan ba ng tama kung anong gagawin ng mga barangay tanods sa pagsawata dito sa mga posibleng masasamang elemento?
Yes, Alex, may mga regular meeting naman daw itong mga tauhan ng PNP dyan sa kanilang mga tinuturing na mga force multiplier. At katunayan nga, may programa sila, yung mga pulis sa barangay. At yan yung mga in charge para makipagtulungan dito sa mga barangay official para magbantay doon sa mga residential area. Dahil alam naman natin na ngayong bakasyon ay maraming uuwi sa kanilang probinsya at yung iba iiwang walang tao yung kanilang bahay. Kaya kasama ngayon sa iniikutan at pinapatrolan ng mga pulis, katuwang ang mga barangay, etong mga lugar kung saan laganap o posibleng mabiktima ng mga akyat bahay. Merong mga regular coordination yan, Alex, dahil itong pagkakataon na ito ay hindi naman bago. Kaya naka-establish na ng maayos na koordinasyon at komunikasyon itong mga pulis at itong mga barangay official. Okay, maraming salamat sa iyo, Mark Gabriel. Mata natin dyan sa QCPD.